Po bilang punong barangay, lagi pong ang hangad natin ay yung sa kaayusan. Pagdating ng panahon, hindi lamang kayo tutoy ang makaranas ng ganito. Walang masama at bata pa ay umibig na. Subalit napakarami diyan na mga matatanda na hindi naman ay isaayos ang pagkasama at naghihiwalay din. Ang inyo ay ipakita ninyo sa inyong mga magulang at sa maraming tao, hindi hadlang na kayo ay mga bata pa. Nasa sa inyong pamamaraan kung paano ninyo pauunladin, kung paano ninyo pagyayamanin ang inyong pagsasama. Huwag kayong makikinig sa kung ano man ang pamimintas ng iba o ano man sasabihin. Ang importante ay yung inyong pagsasama at ang inyong pakikisa sa bawat isa. Sabi nga, ang pag-aaway ay malapit bilang sa mag-asawa. Subalit, lagi niyong iiwasan, huwag niyong iisipin na kayo ay bata pa. Marami ang umaasinso ng mga bata pa sapagkat kayo pa ang dapat ay masisipag. Pilitin na makabuo ng isang maayos at matiwasay na pamilya. Lagi niyong tatandaan na kayo, bagamat sa hirap ng buhay, kayo ang pumili nito. Kayo ang may kagustuhan nito, kaya inyo na pakakatawanan. Hindi na dyan rin kayo katulad ng dati, paroon pa rin abay, kung may pupuntahan ka, ay isasama mo na yan. Hindi para bantay, dahil yan ay mag-iintay. Lalo pag humapon na, hindi yan makakatulog, hindi wala. Hindi na pwedeng tambay-tambay. Sabi nga, ang cellphone pati, ay hindi na binata. Ganon din naman, sapagkat ikaw ang may nasa edad na, ay pagpapasensyahan mo at baka mga agaw panini ng tuyo kahit iyo na ay ano. Subalit hindi lamang kayo ang kinasal, katulad nga si tatay at si inay daw ay isang 14 at isang 16, ay nakalabing isa man. Awa ng Diyos ay hanggang sa tatay namatay ay wala namang naging problema, hindi naghiwalay, hindi pinagyaman nila ang kanilang pagsasama. Kaya hindi nyo hadlang, huwag kayong matakot. Sa una lamang daw mahirap yan, pag-asawa. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Pero ang least ay kayo ay lalaban. Pagtitibayin ninyo at ang importante, pagdating ng panahon na sa tamang edad ay magpapakasal. So yun lamang po ang aking tagabilin. Congratulations sa inyong mag-asawa. Ikaw ba ay makahalik na? Sabi kahapon sa Maynila sa akin, kwento ko po, at ako'y dapat kami ay ngayon babalik. Ay sabi ko, hindi pwede ako may pangangaralan bukas. Marunong ka bang magkasal? Sabi ko, ay madali lang yun. Kiss the bride agad ang sasabihin at yung pang naghalikan, ay talagang magkasawa na ito, mapapatunayan na. Mga kasama, bago po ang payo at pirmahan ng ating mga ay gusto ko masaksihan sa harap ng maraming tao at ng mga ninong at ninang, ng mga magulang, ang patunay na kayo ay mag-asawa na at kayo ay magsasama na. Ipakita niyo ang isang masuyong halik. Hala, tama. Harap. Huwag na kayong mahirap. Alam ko namang hindi mga una. Harap, ito. Mahina yung at sa ating cameraman. Yan ay ano to, mahina ang plas, tatagalan ha. At baka maraming ulit. Mga bibilang ako ng ano ay, mga 30. Tama, hindi, pero lang po. Sige, pakita may camera. Yeah. Parang tayo mga sama, parang po. So, ngayon naman po, ay bibigyan natin ng pagkakataon para humigit. Kung payo ko lang sa mga bata, sa mahalaga, kasama ng ayos, walang away na tulad namin pag-isa yun. Sabi ko pa, Pisang Tikit, sa mag-asawa hindi na iwasan ng pag-aaway. Subalit huwag na palalalain. Hindi na andyan lang eh. Pisang Edwin. Sabi ko kanina yung i-request mo dali-dali at nang magkaapang na. Okay, ngayon po naman ay maraming salamat po sa ating napakahusay na kapitan. Nakatuwa kami nagpipil kanina.
Sabi niya sa akin, ako nagtra-trauma feeling nino. Kasama niya ako nadamay. Pero okay lang. Yan po ay sadyang bahagi ng ating buhay bilang tayo ay mamamayan ng Barangay San Miguel daw. Okay lang. Basta ang mahalaga, kami ay inyong itinuturing na pangalawang magulang. Yan lang yun. Kumbaga, hindi ang titinginan nyo ay yung ito ay mapira, ito ay mahirap lang. Basta, kaya nga kami kinuhang ninong, kami yung gusto nyo pangalawang magulang. Yan lang yan. At ang masasabi ko lang sa inyo bilang isang mag-asawa, kayo ba yung matagal nang magkasintahan? May ilang taon na? May taon, buwan, linggo. Taon na. Ibig sabihin, matagal na din yung nakilala ang bawat isa. Hindi na kayo nabigla sa inyong ginawa sapagkat sa loob ng isang taon, nakilala niyo ang bawat isa ang ugali. Pero, hindi mo rin masasabi na lahat ng ugali, nakita mo na ganito pala ang isa't bawat isa. Ngayon ay kayo mag-asawa na dyan, lalabas yung tunay na ugali. Merong hindi mo alam na ito palang isa ay magagalit ang babae o ang lalaki. Hindi maiiwasan bilang mag-asawa ang ganoon. Pero ano man ang naging inyong buhay bilang mag-asawa, yan ay inyong paninindiganan. Si lalaki man, kung ano man ang pagkatao nito, tatanggapin mo bilang asawa mo lang. At ang babae naman, kung ano man ang pagkatao niyan, tatanggapin. Kung ano ang dumating na problema sa buhay, hindi tatalikuran, haharapin. At kung may problema si lalaki, ikaw babae, magsusumbong ka sa iyong biyanan. Kung may nakikita kang mali, huwag sa iyong magulang muna. At kung ang lalaki naman ang may nakikitang mali mo, sa biyanan mo naman ikaw magsusumbong. Kasi para huwag maiwasan yung kampihan sa anak. At hindi natin masasabi ang bawat magulang, siyempre mahal ang anak, medyo halimbawa nasaktan ng konti na hindi mo naman sinasadya, ang sumbong ay may dagdag na. Palibasa, ang isa sa inyo, hindi kayo magsusumbong sa inyong magulang nang ikasasama ng bawat isa, ng iyong sarili. Halimbawa, si lalaki magsusumbong sa magulang mo, ay ako'y ganito yung aking asawa, samantalang ikaw pala yung may mali. Kaya dapat, kung ang asawa mo bilang isang babae, may mali ang asawa, sabihan mo ikaw magsusumbong. At ang magulang naman, kung anong sinumbong, halimbawa, si babae nagsumbong sa kanyang magulang, kay paring tiki, pare na. Halimbawa na, nagsumbong, palibasa anak mo, nagsumbong siya, na ganito ang lalaki. Siyempre, maniniwala ka anak mo. Pero huwag kang aayaw muna sa anak. Kailangan alamin kung ano ang tunay na pangyayari. Sapagkat pag inayaw mo agad ang anak, baka lumaki ang ulo, kahit siya ang may mali, iba ang sumbong. Para maiwasan, magkaganon, aalamin muna kung anong totoo. At yun ay, kayo ay magulang, malalakas, mas malaki ang inyong karanasan sa mga anak, sa pagiging may asawa, kaysa mga batang ito, mas maganda na mapapayuhan ng maayos. Walang mag-asawang magkakahiwalay kung ang paninindigan ng bawat isa ay matibay at panatilihin lang yung pagmamahalan at pagtitiwala. Yun lang ang pinakamatibay sa isang panasawa ng asawa, pagmamahal at pagtitiwala. Halimbawa, si lalaki, malaki ang pagmamahal sa babae, kulang naman sa pagtitiwala. Nakagamit lang ng cellphone, habang may natawag, lumayo, wala kang tiwala. Anong gagawin mo? Magagalit ka na sapagkat kulang ka sa pagtitiwala. Pero kung magkasama ang pagtitiwala at pagmamahal, wala makakapaghiwalay sa mag-asawa kundi ang kamatayan. Yun lang po, magandang tanghali. Kita niyo naman kahusay. Pero ibig sabihin ka kapatid, hindi kayo sumbong agad ng sumbong. Baka naman kung laging ikaw nakakapaglaba, susumbong mo lang. Lagi ikaw ang nagluluto. Paano hindi kung nag-aalaga ng bata? Di siyempre ikaw ang makakapagluto. At ngayon po, isa pa rin na magpapayo, ang isa pa rin ninong na
Magaling na kagawad. Hindi talaga ako nagturo sa iyo, ha? Kagawad Robert Pasha. Parang pa nga. Okay, maraming salamat po. At ako po ay talagang sasabi ni parang bagong kong parang ide. Ito talaga kung pinag-istorya na namin kanina. Nasabi po niyan ay talagang waring yung kita ay mabubula. Ang sabi ko, alam ko nagdala ng kaunti. Totoo pa yun, totoo yun. At ito lang ang nini, Totoy, ang naipapayo ng inyong ninong. Salamat at ako isa sa pinagtiwalaan ninyo bilang pangalawang magulang. Ang sa akin, pagtibayin ninyo ang inyong binuong pamilya, sikaping magtulungan, gawin ninyong inspirasyon kagaya ng inyong ninong. Kami, simulat sa ball, nung kami magkasama ng aking asawa si Kagawang Pasya Lamian. Kami talaga simulat sa ball, nagtutulungan. Yun, Totoy, ang aking maipayo sa inyo at pagtibayin ang inyong binuong pamilya. Magmahalan at huwag palaging kung may away man, ay huwag tapusin ang magdamag nang hindi kayo nagkakasundo. Pero, ang iyong ninong ay hindi gayon. Ako, kami sa totoo lang nag-aaway ni Mrs. Pag ako hindi sinusuyo, ay hindi talaga ako, hindi ako lumalamig sa kanya. Siya talaga ang nasusuyo sa akin. Yun lang po, at muli, Totoy. At kaya na sinabi ng aking bagong kumparing ide, yun na yun. Magmahalan kayo at pagtibayin niyo ang inyong binuong pamilya. Salamat po. Okay, maraming salamat karanasan. Ayun. Ako'y isip ko yung ako'y ninong din. Ay, kala ko naman yung dalawang huli sa panumang swerte. Ako yung nauna, sabi ko yung talagang wala nang kasalasala. Kasi sa totoo lamang po at wala pong nagdikta sa mga batang yan, maliban po kay Cap siguro. Kaya sa kayo tutoy, sasabihin ko sa inyo, kung kayo wala pang kumpel para mas maganda lalo ang at mas matibay ang inyong pagkasama kung wala pa kayong kumpel, sikap, available yan. Oo, sikap, available yan para maging isang pangalawang magulang din ninyo. Sapagkat ito ay napakaswerte, napaka-ayos din bilang pangalawang magulang. Sa ganang akin naman, ang aking maipayo lang sa inyo, sa aking naging karanasan, na kami ay nagsama ng napakabata at sabi ko nga siguro hindi ko alam kung kakayanin namin. Pag kami may problema, hindi kami lalapit sa akin, ikaw ay may tapal na, ay baka ito sintomas na, ay dito sa pagkakataon ito tuloy na natin. Wala nang mababago. Pagdating na inyong pang kasunduan, yun na yung ating susundin. Dilaman po, at tandaan na sinabi ng inyong mga ninong at ninang, yun ay napakabuti para sa inyo. Salamat po na marami sa inyo lahat.